Pagkababa pa lang ni Patty sa sasakyan ng airport pickup, ay ramdam na agad niya ang hangin na nagpabalik sa kanya sa nakaraan na matagal niyang iniwan. Maynila. Mainit, magulo. Pero pamilyar pa rin kahit pa nga ilang taon din siyang nawala. Inayos niya ang sunglasses sa ulo, bitbit ang maliit na luggage sa isang kamay, habang dahan-dahang lumingon sa labas ng airport driveway. Sumalubong agad sa kanya ang hanging amoy usok at init ng araw na nanunuot hanggang buto. Hanggang sa makita niya ang isang pamilyar na sasakyan. At sa tabi nito, nakatayo ang isang lalaki. Matangkad, kayumanggi, nakakunot ang noo. Oh my God, hindi ba si? Pero bakit ang tangkad niya ngayon? At mas gumawa po. Dahan-dahan niya itong nilapitan at mas lalo lang nakitang itsura nito. Mas matalim ang panga, mas malapad ang balikat, mas matikas ang tindig. Yung dating payat ang binatilyong makulit na kalaro niya noon ay wala na. Dahil ang nasa harap niya ngayon ay parang ibang tao. Si Tio ba talaga to? Napahinto si Patty ilang hakbang mula rito. Tiningala niya ito at nang magtamang kanilang mga mata, ay automatikong bumalik sa kanya ang mga alaala. Lalo nang huli nilang pagkikita bago siya umalis papuntang Amerika. May mga pangakong hindi natupad, may mga salitang hindi nasabi, at may damdamin na pilit na lang kinalimutan. Jump Tales presents Inspiring Love Story of Patty and Tio, written by Cecilia C. and narrated by yours truly, Miss J.A. Miss Patty. Malalim ang boses si Tio, malumanay. At doon lang nainis si Patty. Bakit ganun? Bakit parang ako lang ang nabigla sa pagkikita namin after a long time? Napakunot tuloy ang noon niya. Miss Patty? Grabe, parang napakaseryoso mo naman. Parang hindi tayo magkakilala ha? Tinignan siya na mabuti na binata. Mula ulo hanggang paa at pagkatapos sa yumuko. Natural lang ma'am. Amo ko kayo eh. Napanganga si Patty. Amo? Wow ha? Ano nangyari sa'yo? Dati patpat lang ang tawag mo sa akin, okay na? Ano nangyari? Trabaho lang po. Magalang nitong tugon. Sakay na kayo ma'am. Napak-formal mo naman. Dati nga naglalaro lang tayo sa ilalim ng mesa, di ba? Payat ka pa nga nun. Tapos laging madumi yung tuhod natin kasi lagi tayong nagtatakbuhan sa garden. Dati yun, iba na ngayon. Napakurap siya. Hindi dahil sa sagot, kundi dahil sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya, na para bang kaya siya nitong tunawin sa pamamagitan lang ng malagkit nitong mga tingin. Ano ba, Patricia? Anak siya ng driver niyo. Kaibigan mo yan dati. Magkaibigan kayo, remember? Pero ang problema, hindi na basta driver lang ang tingin niya dito. Miss Patty, sumakay ka na. Muli nitong sabi habang binubuksan ang pinto ng kotse. Tahimik ang halos isang oras na biyahe pa uwi sa mansyon. Sa tuwing tinitignan niya ito sa rearview mirror, ay kita niya mukha nito. Nagwapo nga, pero masyado namang formal at seryoso. Tio, Miss Patty, hindi mo ba ako na-miss? Ma'am? Sabi ko, hindi mo ba ako na-miss? Ang tagal din nating hindi nagkita ha? Wala siya narinig na ano pa man mula rito, kahit hanggang sa makarating na sila sa mansyon. Nandito na tayo, Miss Patty. Umiling siya at hindi kumibo. Tio, pwede bang Patty na lang? Kinikilabutan ako sa pa-Miss Patty mo eh. Hindi pwede, ma'am. Ha? Bakit naman? May nag-utos ba sa'yo na imam ako tawagin ako Miss Patty? Wala po, pero iba na kasi ang sitwasyon ngayon, ma'am. Iba? Ano bang iba ngayon? Sa halip na sagutin yun ay lumabas na si Tio at binuksan ang pinto para sa kanya. Tinignan lang niya ito na masama bago tuluyang lumabas ng sasakyan. Patricia! Agad siya napalingon sa boses ng kanyang ina na halos patakbong bumaba ng hagdan. Ma, I missed you! Naku anak, miss na miss ka na rin namin. Niyakap siya nito at hinalikan sa pisngi.
Bakit ang payat mo? Hindi ka ba kumakain doon? Wala kasi doon yung mga luto mo, ma. Biro niya na nagpangiti sa kanyang mama. Agad ding lumapit ang kanyang ama at sumalubong din ng yakap. Welcome back, anak. Hi, pa. At hindi pa sila nakakapagkamusta ang mag-ama, ay may narinig na silang yabag mula sa itas ng hagdan. Finally! Kuya! Napangiti siya at siya na mismo lumapit dito. Namiss mo ba ako? Hindi masyado. Biro nito matapos siya yakapin. Sus, if I know, hinahanap-hanap mong kakulitan ko. Yung makulit ka, totoo. Pero yung hinahanap-hanap, hindi Kuya naman! O siya, hayaan mo na sila Ate Grace sa mag-akyat ng mga gamit mo sa kwarto para makapagpahinga ka na. Maya-maya lang magdi-dinner tayo First time natin makumpleto after a long time. Okay, ma. Masaya niyang tugon. Pero, tumingin-tingin siya sa paligid. Nandito pa ba si Mang Ruben pa? Nako, ilang taon na rin mula nang pumanaw si Mang Ruben. Bakit? Ganun ba? Kaya ba hindi siya sumundo sa akin sa airport? Kaya si T yung pinasundo namin sa'yo. Don't tell me, driver na rin siya dito? Minsan, nagsimula nang maglakad ang kuya niya papasok sa bahay at sumunod silang lahat dito. Kapag hindi pwede si Obet, yung bago nating driver, siya yung nagda-drive. Temporary lang. Ngayong hindi pa pwede si Obet, pinakiusapan ko na lang muna siya. Pinakiusapan? Sa totoo lang, ayaw niya. Ayaw niya? Na maging driver mo. Aba, at bakit naman? Ewan. Dahan-dahan siya naupo sa sofa at ininuman tubig na inabot ng kuya niya. Pag-alis mo noon, parang bigla siya nagbago. Paanong nagbago? Naging tahimik, naging distant na sa amin. Kapag hindi kinakausap, hindi magsasalita. Ha? Sobrang daldal lang nun Kaya nga, ano kaya nangyari? Baka dahil tumanda na siya, nag-mature, ganun. Pero bakit parang bigla siya nagalit sa akin? He seemed too distant, ang cold. Napahinto si Patrick, na tila nag-iisip kung sasagutin yon o hindi. Hindi ko alam ang buong kwento pero ang pagkakaalam ko, may point na tumigil siya sa pag-aaral. What? Bakit daw? Dahil ba sa pagkawala ni Mang Ruben? Nakadagdag na rin siguro yun pero not sure. Financial, pride, halo-halo. Inalo ko ng tulong nun pero tumanggi. Of course, ma-pride talaga yun, nun pa man. Nagtrabaho siya kung san-san pero hindi naman siya pinalis nila, papa, kahit wala ng tatay niya. You mean, nandito lang siya all this time? Oo. At hindi man lang niya ako kinontak? O bakit parang masama ang loob mo? Of course. Mabilis niyan sagot. Bigla-biglang gano'n na lang na parang hindi niya ako kilala. And wala man lang explanation. Galit ka ba kay Tio dahil nasa hindi na tulad ng dati ang pakikitungo niya sa'yo? Kuya, hindi lang yun Mga bata pa lang magkaibigan na kami. Tapos ngayon ganyan siya. Anong plano mo? Diretso nito ang tanong. Napatingin siya sa may hardin kung saan nakatayo si Tio. Yung lalaking ni hindi siya matingnan ng diretsyo. Yung lalaking parang nakalimutan ng lahat ang pinagdaanan nila noon. Dahan-dahan siya napangiti. Simple lang. Ano nga? Kung gusto niyang magpaka-professional, fine. Pati, relax kuya. Putol niya sabay kindat. Kilala ko yun. Sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Yes kuya. Mas kilala ko siya kaysa sa iniisip niya. At kung mali ako, edi mas exciting. Napailing na lang ang kapatid niya pero hindi napigilang mapangiti. Okay, good luck na lang. Baka siya yung may kailangan ng good luck kuya, hindi ako. Kinabukasan, lumabas si Patty ng kwarto na parang runway model. White top, denim skirt, sunglasses kahit hindi naman maaraw. At paglabas niya sa mansyon, naroon si Tio. Nakatayo sa tabi ng kotse. Tahimik, professional. Let's go, Tio! Sabi niya na tuloy-tuloy sa sasakyan at agad na binuksan ni Tio ang pinto ng kotse para sa kanya. Saan tayo, ma'am? Tagaytay. Ha? Halatang nagulat si Tio sa sinabi niya. Natigil ang pag-ayos ito ng seatbelt at napatingin sa kanya. Bakit? Bawal ba? Nakangiti niyang tanong. Gusto ko na mag-unwind. At saka grabe yung init dito sa Manila. Nakakaumay.
Nang wala na siyang narinig mula rito, nagkibit-balikat na lang siya at tinanaw ang tanawin sa labas ng bintana. Pero ang totoo, hindi lang sariwa at malamig na hangin ang gusto niyang maranasan. Gusto niya ng sagot kung bakit ganoon si Tio, na para bang may itinayong pader sa pagitan nilang dalawa. At kung kailangan ng road trip akyat ang Tagaytay para lang bumalik ang dati nilang closeness, gagawin niya. Ang ganda! Mahina niyang sabi na makarating sila sa overlooking na lugar. Malamig ang hangin, medyo mahamog, at napakaganda ng tanawin mula roon. Kasunod lang niya si Tio habang naglalakad. Nakatingin sa malayo, nasa bulsa mga kamay. Tio, ano bang problema mo sa akin? Biglang napahinto si Tio sa paglalakad. Pwede bang sabihin mo na sa akin ng diretsyo? May nagawa ba ako masama sa'yo para hindi mo ko pansinin ng ganyan? Nang hindi pa nito sumagot ay nilapitan niya ito. May nasabi ba ako sa'yo no na hindi mo nagustuhan? Narinig niya ang paghinga nito ng malalim. Tumingin lamang ito sa mga puno, sa ulap, sa mga taong naroon, sa kahit na ano, maliban sa kanya. Alam mo, naalala ko dati, tuwing nagpupunta tayo dito ng mga bata pa tayo, lagi mong sinasabi na gusto mo na lang tumira sa bundok. Huminto siya sa paglalakad at sumandal sa railing para tignan ang tanawin. Tapos ako naman, ayoko kasi sabi ko, gusto ko sa city. Feeling ko kasi noon boring sa bundok. Pero sabi mo, hindi magiging boring kasi magkasama tayo. Totoo naman, kapag magkasama tayo noon, walang boring moments. Doon napalingon sa kanya si Tio. Hudyat na nakuha niya ang atensyon nito. Naalala mo? Nakangiti niyang tanong. Napangiti na rin si Tio at muling umiwas ng tingin. Teka, ngumiti ka ba? Hindi ah. Ngumiti ka, nakita ko! Natatawa niyang sabi sabay turo dito. My God, sa wakas, nakita ko na ulit yung dimples mo. Grabe ang hirap mo landiin. Doon ito muling napalingon sa kanya, pulang-pulang mukha. I mean, ang hirap mong biruin. Yun nga, biruin kasi yun. Bawi ni Patty kahit pa nga alam niyang hindi na mabubura pa ang nasabi na niya. Bakit ka ba kasi ganyan? Hindi ka namamansin. Ayaw mo kong tawagin sa pangalan ko. Tapos kapag nagbibiro ako, parang wala ka naririnig. Mula sa viewing deck ay napadpad sila sa terrace ng isang maliit na cafe kung saan tahimik at kaunti lang ang tao. Naupo si Patty at inabalan sarili sa paghalo ng in-order niyang mainit na kape. Samantalang nanatili lang na nakatayo si Tio sa gilid, na akala mo'y gwardiya sibil. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Nakatayo lang. Bakit? Lika nga't maupo ka dito. Hindi. Okay lang ako dito. Tio, upo. Hindi na, Tio. Yumuko ito at nang tignan siya nito, ay tila meron siyang naramdaman na tila nagkabuhol-buhol ang kanyang internal organs. Kasi this time, hindi agad umiwas ang tingin si Tio. Ilang sandali pa bago ito naupo sa kanyang harapan. And honestly, gusto niyang magpapansit to celebrate. So, kwentuhan mo naman ako? Simula niya, pilit pinapakalman sarili. What keeps you busy? Trabaho. Kapag walang trabaho, matulog. Ay, mas boring. Come on, bukod sa trabaho at pagtulog, ano pa? Do you go out with friends? Ano? Wala, yun lang talaga, trabaho. Ay, ano ba naman, Tio? Hindi ka naman dating ganyan Dati-rati ako yung lagi mo sinasabihan na boring kasi madalas ayokong lumabas ng bahay. At ikaw yung laging nagyayaya sa akin kung san-san. Mga bata pa kasi tayo nun. Wala pang problema. Wala pang inaalala. Kung sa bagay, nakakamiss din ano. Ikaw ba? Miss mo na? Ang alin? Yun dati. Napatingin si Tio sa hawak niyang kape. Medyo. Talaga? Nilingon niya ito at nakita niyang tumango-tango ito habang nakatingin lang sa tanawin. Alam mo kung ano pa yung namimiss ko? Yung times na halos magkasing laki lang tayo. Ang weird kaya na sobrang mas matangkad ka na sa akin. Patangkad naman na ako nun pa. Basta sa utak ko 13 ka pa rin. Tahimik na napailing si Tio pero napangiti. Grabe naman sa 13. Totoy pa ako nun
At dahil doon, tila lumakas ang loob ni Patty. Pansin din niyang hindi na ganoon katensyonado si Tio at hindi na rin ito agad umiiwas ng tingin kapag kinakausap niya. Na para bang unti-unti nang natitibag ang pader na binuo nito sa pagitan nila. So, humigop muna siya ng kape bago nagpatuloy. Kumusta ka na nga ba, Tio? Okay naman. Oh, wow, very extensive very detailed. Napangiti ito. Uy, yan, namiss ko yung mukhang yan. Ha? Yung mukha mong yan na para bang natatawa ka na pero pinipigil mo kasi feeling mo ikakakul mo yon. Hindi naman ako ganun, oy. Natawa si Patty. Ikaw naman, kumusta ang US? Napakurap si Patty dahil hindi niya yon inaasahan. Okay naman, busy, magulo, nakakapagod minsan. Pero gusto mo doon? Well, hindi ko na alam ngayon. Bakit? Not sure. Iba kasi doon, malungkot. Sinabi niya yon nang nakangiti. At nang tignan niya si Tio, seryoso lamang ito nakatitig sa kanya. So, nabanggit ni Kuya na tumigil ka raw sa pag-aaral? Oo, pansamantala. Bakit? Tumingin ito sa malayo. Kailangan. Tio, okay lang, matagal na yon. Napakagatlapi siya. Dahil kahit gaano kakalmado ang tono ni Tio, ramdam pa rin niya ang bigat na dala nito. Anong ginawa mo nun? Kahit ano, kung anong meron, construction, delivery, assistant sa auto shop minsan. Napapikit siya dahil biglang naramdaman niyang may kirot sa kanyang dibdib. Dahil habang nasa US siya, nag-aaral, nagbabakasyon, nagpapakasaya. Kabaligtaran pala ang dinadanas si Tio. Oh, huwag ka na malungkot para sa akin. Matagal na yon, tapos na yon. Iniisip ko lang, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano ba mangyayari kapag sinabi ko sa'yo? Napatingin siya rito. Hindi ko alam. Natulungan sana kita kahit na papano. Yun na nga. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagtiim ng panganto. At hindi niya maintindihan ang dinadala nito. Hindi galit, hindi sama ng loob, kundi pride. At mas lalo lang sumikip ang dibdib niya dahil doon. Ay, hindi ka pa rin nagbabago, matigas pa rin ang ulo mo. Mana lang sa'yo. Natawa siya. Excuse me? Totoo naman. Tio? At pareho silang natawa. Hindi simpleng tawa, hindi pilit. Hindi tuloy niya napigilang pagmasdan lamang ang binata dahil bigla, mas lalo niya itong namiss. So, may girlfriend ka na ba? Bakit? Taka nitong tanong na biglang nawala ang ngiti. Wala lang, curious lang. Bakit ka naman curious? Bakit ba? Bawal ba? Ano, sagutin mo na lang kasi. Wala. As in wala? Napataas ang kilay niya. Wala nga. Ever? Tumingin ito sa kanya at biglang naramdaman ni Patty ang kakaibang tensyon sa pagitan nila. Hindi ako nagkaroon ng oras. Ganun ka ka-busy ha? Parang ganun na nga. Busy or choosy? Tinitigan muna siya ni Tio na matagal bago sumagot. Busy lang talaga, may ibang iniisip. Parang biglang bumagal ang tibok ng puso niya. Alam niyang hindi na siya dapat magtanong pa pero siyempre, siya si Patricia Castro. So, worth it ba yung iniisip mo? Oo naman. Napayuko siya para itago ang namumuong ngiti sa labi. Kahit hindi yun diretsong sabihin ni Tio, alam niyang ibig sabihin nito. At alam niyang alam din ito ang nangyayari sa pagitan nila ng mga oras na yon. Pero ang inaasahan ni Patty na muling magbabalik ang pagiging malapit nila ni Tio sa isa't isa ay hindi nangyari. Dahil pagkatapos ng road trip nilang yon sa Tagaytay, ay back to normal na uli ang binata. Tahimik, iwas, na para bang hindi nangyari buong araw nilang kwentuhan sa daan. Kaya itinuloy ni Patty ang kanyang plano. Patty, kung mauna ka na kayang umuwi? Nakangiting sabi ni Maureen, ang kaibigan ni Patty habang inaayos ang kaliwang sleeve ng kanyang blouse. Nasa loob sila ng isang eksklusibong bar sa BGC. Malamlam ang ilaw, maingay ang musika, at punong-puno ng mga tayong tila kayang bayaran ang lahat ng mamahaling alak sa lugar.
Mahurin, ano ka ba? Ang aga pa oh. Natatawa niyang sabi habang pasuray-suray na hawak sa cocktail. At saka marami pa tayong bar na pupuntahan. 4 na bars ang napuntahan natin, Pati. Tignan mo at lasing ka na. Hoy, hindi ako lasing ah. Of course not. No, no. Medyo bulol pa niyang sagot. Sa may lounge area ay naroon lang si Tio. Nakatayo sa tabi ng sasakyan. Formal ang suot itong polo. Nakalukip-kip at tahimik na parang anino. Mula sa loob ng bar, kitang-kita ni Patty ang outline nito sa salamin. Gusto mo ba tawagin ko na si Tio para sunduin ka dito sa loob? No, ayoko pang umuwi. Inubos ni Patty ang lamang alak ng baso at sinalinan pa yon. Sumandali siya tumingin sa kaibigan. Maureen, explain mo nga sa akin. Ang alin na naman? Kung bakit ganun si Tio? Bakit ayaw niya sa akin? Natawa si Maureen. Ay, ito na naman tayo. Seryoso kasi ako. Umayo siya ng upo. Like, look at me. I'm rich. I'm maganda. You're lasing, Patty. Ish, ang point ko. Bakit ba niya ako iniiwasan? Well, sasabihin ko sana na baka talagang hindi ka niya type. Pero friend, obvious naman na type ka niya. Napangiti siya at nag-beautiful eyes pa. Pero bakit nga ganun? Dahil hindi lahat baliw na katulad mo. Grabe naman to. Kaibigan ba talaga kita? Yes, dear. Kaibigan mo ako kaya real talk tayo dito, no? Umirap siya at natawa na rin. Hindi mo kasi gets. Sumandal ulit siya at sumimangot. Maureen, literally, may anak ng senador na naligaw sa akin noon. May actor din, may mga businessman. Pero bakit si Tio? Ang hirap-hirap niyang ma-achieve. Friend, hindi naman sa mahirap siyang ma-achieve. Baka lang kasi turn up siya sa mga babaeng parang aso kung maghabol. Uy, grabe ka naman sa parang aso ah. Kasi naman, natatawang sabi ni Maureen. Alam mo bang itsura mo sa tuwing tinitignan mo siya ha? Parang kang sick little puppy na naghihintay bigyan ng treat. Ay, masisisi mo ba ako? Ang gwapo naman kasi. Look at him. It's so unfair. Bakit siya nag-glow up ng ganun? Samantalang dati mukha lang siya mabait. Pero ngayon, mukha na siyang kasalanan. Ay, bakit kasi mukha siyang milid sa buhay ko? Reklamo niya. Kulang na lang ay maglupasay. Dapat ako yung main character, di ba? Alam mo, friend, kailangan mo na ng professional help. Ang kailangan ko lang, si Tio. Ay, wala na. Suko na ako sa'yo. Pero friend, hindi lang naman siya yung gwapo sa mundo. Bakit nga ba patay na patay ka dyan sa Tio na yan? Baka dahil sa lahat ng lalaki, siya lang yung walang interes sa'yo. Ganun ba yun? O di ba nga, masarap ang bawal? Hindi naman siya bawal. Bawal ka sa kanya kasi allergic siya sa'yo. Ouch naman, friend. Pero sa totoo lang, sa tingin ko, takot siya. Takot? Siya? Saan naman? Sa akin? Bakit naman siya matatakot? Hindi naman ako nangangagat. Emotionally? Kumakain ka ng tao, friend. Hoy! Totoo naman. Napailing siya at muling uminom. Ay, hindi naman yung ganyan dati. Hindi ka rin naman kasi ganyan dati. Bakit? Ano ba ako dati? Tahimik, simple. Ngayon kasi sobrang successful ka na sa career mo. And well, aware ka na maganda ka. Isa maganda naman talaga ako eh. Ayan, kaya lumalayo sa'yo yung tao, ang kapal mo. Malakas ang naging tawa ni Maureen na nagpatawa rin kay Patty. Pero seryoso, baka kaya lumalayo si Tio sa'yo kasi alam niyang delikado. Delikado naman san? Sa puso. Ang corny mo ha, Maureen. Corny pero totoo. Natahimik si Patty at pagkatapos ay muling uminom. Kasi nga friend, may mga tao na kusang umiiwas kapag feeling nila out of their league sila nung love nila. Ano bang ibig mo sabihin na out of his league? Obvious naman, Patty. Napatingin tuloy siyang muli kay Tio na nakasandal pa rin sa kotse at tahimik na naghihintay doon sa parking area. Lumipas pang ilang oras, mas dumarami pa tao sa club.
Mas umiingay yung usapan at tawanan. At syempre, umaapaw na rin ang alak. At si Patty, halos hindi na niya alam kung ano nang tugtog. Basta sinasabayan na lang niya yun. Dahil oo, lasing na siya at hindi na niya yun kayang itago. Hi there, beautiful. Sayaw tayo? Game! Agad yan sagot kahit pa nga hindi niya kilala ang lalaking yun. Sabay hawak sa kamay nito at hila hanggang sa dance floor. Narinig ni Patty na tinawag siya ni Maureen pero hindi niya yun pinansin. Basta siya, sasayaw at mag-e-enjoy at wala na siyang pakialam sa lahat na para bang gusto niya makalimot kahit sandali sa kung anong bumabagabag sa kanya nito mga nakarang araw. Samantala, sa labas ng club ay tahimik lang si Tio habang naghihintay. Nagulat pa ito nang biglang tumunog ang cellphone sa bulsa. Text message mula kay Maureen. Tio, please, sundin mo na si Patty. Lasing na siya. Nakikipagsayaw na kung kani-kanino. Napapikit si Tio sandali at pagkatapos ay agad na ring pumasok sa club. Sinalubong agad ito na malakas sa tugtugin at masakit sa matang patay-sinding ilaw. Iniligid nito ang paningin hanggang sa makita si Patty. Nasa gitna ng dance floor, tumatawa. Kasayaw ang isang lalaking malamang ay hindi niya kilala. Pero nasa baywang ni Patty ang kamay ng lalaki at halos magkadikit na mga mukha. Ma'am Patty. Hinawakan nito ang braso ni Patty na nagpalingon sa dalaga. Oh my God, Tio. Ikaw ba yan? Kailangan na nating umuwi. Ha? Wait, we're dancing pa oh. Nakangiti pang sagot ni Patty. Lasing ka na, halika na. I know, right? Bigla naman sumingit ang kasayaw na lalaki ni Patty. Bro, okay lang. Ako na bahala sa kanya. Tumalim ang tingin ni Tio sa lalaki. Hindi na kailangan. Uuwi na siya. Relax lang pre. Nag-e-enjoy lang naman kami. Kailangan na niyang umuwi. Matalim ang tingin na ibinigay ni Tio kay Patty. Sabay hatak sa braso niya. Wala na itong pakialam sa lalaking kasayaw niya kanina lang na naiwan sa gitna ng dance floor na napakamot na lang sa ulo. Wait, sino may sabi na kailangan ko umuwi? Ako. Paano ko ayoko? Inis na tanong ni Patty na makalabas sa sila ng club. Wala kang magagawa. Lasing ka na, hindi ka na maayos mag-isip. Sumama ka sa akin, iuwi na kita sa inyo. Excuse me? I'm not lasing, okay? Kaya ko pa nga magbilang, oh. Talaga lang, ah. Yes, look. Itinaas niyan daliri sa harapan nito. 1 Tio, 2 Tio, 3 Tio. Napapikit si Tio at pinigil ang paghinga, lalo na nang lumapit ng husto si Patty at maamoy niya ang pabango nito. Bakit ka ba kasi nandito? Reklamo ni Patty habang halos nakasandal na sa dibdib ni Tio. Dahil iuuwi na kita. Ayoko pa nga. I don't like pa. Huwag na matigas ang ulo, Ma'am Patty. Natawa siya ng malakas at pagkatapos ay biglang tumigil. Dahil habang nakatingin siya kay Tio, ay biglang bumalik lahat ang frustration niya rito. Ako pa ngayon ang matigas ang ulo ha. Ikaw nga tong hindi ko maintindihan kung bakit ka ganyan. Ma'am, huwag mo akong mamamam, Tio ha. Ano ba problema mo sa akin? Wala. Sinungaling! Dinuro niyan dibdib nito at tuluyang napakapit sa collar nito. Kung wala, bakit ka ganyan? 1 minute you're staring at me na parang like mo ko pero the next minute, colder ka pa sa eyes. Bakit Tio? Hindi ba ako enough for you? Agad na napaangat ang tingin si Tio. Huwag mong sabihin yan. Eh ano? Inis niyan tanong. Alam mo ba kung ano yung nakakainis? Yung after so many years, bumalik ako pero parang wala lang sa'yo. Na parang hindi tayo lumaki together. Na parang hindi tayo close. Ang unfair mo, Tio. Nanatili lang na nakatitig sa kanya si Tio. At sa bawat segundo na lumipas, ay tila unti-unti nang gumuguho ang kontrol nito. Dahil sa totoo lang, ilang taon na nitong iniiwasan ng usapang yon. Ang marinig si Patty na magsalita ng ganoon, ang malaman na baka nga may pag-asa. Pero lasing si Patty. At alam yon ni Tio. Kaya kahit gaano kagulo ang puso't isip ng binata, ay pinilit itong huminahon. Patty, Ma'am Patty, lasing ka. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Hoy,
Lasing lang ako pero hindi ibig sabihin na I don't know what I'm talking about, okay? Hindi ito sumagot. At dahil doon ay tila lalo lang napuno si Patty. Tiyo, isang tanong, isang sagot. Ayaw mo ba talaga sa akin kaya lagi mo akong iniiwasan? Pwede bang huwag na lang natin pag-usapan yan ngayon? At bakit? Dahil lasing ka. Umirap si Patty pero agad din siya lumapit sa binata. Lasing man ako o hindi, wala rin naman ako mapapalang sagot sa'yo, di ba? Patty, alam mo ba kung gaano ako nasaktan na hindi ka man lamang nagparamdam nung umalis ako? Naghintay ako, Tiyo. I kept asking kuya kung ano nangyari sa'yo dahil kahit isang email o isang message, wala. Kala ko, may nagawa akong mali. Wala, Patty. Wala kang ginawang mali. So bakit nga ganon? Bakit ka biglang nagbago? Doon tila nakuha ni Patty ang atensyon ni Tiyo. Tinignan siya nito ng diretso sa mata at bumuntong hininga. Ayaw mo ba talaga sa akin, ha? Hindi mo ba ako nakikita? Hindi mo dapat ako tinatanong ng ganyan. At bakit? Dahil baka... Unti-unti siya napangiti. Baka... Napapikit si Tiyo at sa muli nitong pagdilat ay nagulat pa ito nang malamang halos wala ng distansya ang namamagitan sa kanila. Patty, huwag mo kong tignan ng ganyan. At bakit? Paano ba kita tignan? Na parang, alam mo kung ano yung tumatakbo sa isip ko ngayon. Baka nga alam ko. Pilit umiwas ang tingin si Tiyo at inalis ang kamay niya sa pisngi nito. Umuwi na tayo. Agad na walang ngiti ni Patty, halatang nasaktan sa narinig. Seriously? Oo. Wala ka man lang bang sasabihin? Patty, please. Hindi, Tiyo. Napatry siya ng kaunti. Pagod na akong hulaan kung ano talaga yung nararamdaman mo. Napalingon ng ilang taong malapit sa kanila, pero wala nang pakialam si Patty. Alam mo ba kung gaano kahirap na ikaw lang yung gusto ko pero parang kasalanan pa? Ano ba problema sa akin? At doon parang natauhan si Tiyo. Hindi dahil sa pag-amin ni Patty, kundi dahil sa mga luha niya. Hindi ka kailanman naging problema, Patty. Ako ang problema. Dahan-dahan itong lumapit at hinawakan na magkabila niyang pisngi. Hindi mo alam kung gaano kahirap lumayo sa'yo. Mahina nitong pag-amin. Napatitig lang siya kay Tiyo at napahigit ang hininga. Sa tuwing nginingitian mo ko, sa tuwing tinitignan mo ko ng ganyan, pakiramdam ko, nakakalimutan ko kung saan ako dapat lumugar. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Patty dahil noon lamang niya narinig si Tiyo na magsalita ng ganon. Pero lasing ka ngayon at ayokong samantalin ang sitwasyon ngayon. Tiyo, dahan-dahang humawak si Patty sa kamay nito. Hindi ako lasing. Napapikit si Tiyo at bahagyang napangiti. Lasing ka at matigas ang ulo mo, Patty. Marahan siya nitong hinatak palapit at niyakap na mahigpit hanggang sa maramdaman niya ang mabilis sa tibok ng puso nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, napaluha siya hindi dahil sa sama ng loob. Huwag lang natin ito pag-usapan, okay? Pero, shh! Inilapat ni Tiyo ang hintuturo nito sa kanyang labi at napapikit siya dahil doon. Simpleng galaw pero malakas ang epekto nito sa kanya na kahit lasing siya, kahit magulong kanyang utak, ay hindi niya napigilang mapangiti. Dahil sa wakas, narinig din niya ang matagal na niyang gustong marinig. Hindi man direkta, pero sapat na yun para sa kanya. Tahimik ng buong mansyon na makauwi sila. Wala nang ilaw sa sala, wala na ring ingay sa dining area, at tanging ang malamlam na ilaw sa hallway na lamang ang nagbibigay liwanag sa lugar. Dahan-dahan. Bulong ni Tiyo habang inaalalayan siya nito sa pag-akyat sa hagdan hanggang sa makapasok sila sa kanyang kwarto. Tiyo, thank you ha. Okay lang. Inalalayan siya nitong makaupo sa kanyang kama. Magpahinga ka na, matulog ka na. Paano kung ayoko pa? Napangiti siya pero hindi pa rin inalis ang pagkakaakbay sa leg nito. Kapag natulog ako, aalis ka na, di ba? Siyempre. Ayoko pa. Dito ka muna. Please.
Napatingin ito sa kanya. Di ka pa rin nagbabago talaga. Hanggang ngayon demanding ka pa rin. At mas nagiging demanding ka pala kapag nalalasing ka. Ngumiti siya pero hindi pa rin binitiwan ang braso nito. Tiyo, upo ka muna dito sa tabi ko. Halatang nagulat si Tiyo. Pati, sige na, kapag tumanggi ka, iiyak ako. Ay, para ka namang bata. Sa wakas ay napangiti ito. Hindi ka naman yata talaga lasing eh. Hindi naman talaga ako lasing, nakainom lang. Hindi ka pa lasing sa lagay na yan ah. Halos magwala ka na kanina sa club. Sa halip na magalit ay napangiti siya. I like this side of you, yung nagsasalita. Sige na, matulog ka na. Ayoko pa, dito ka muna please. Bakit ba? Wala, gusto ko lang na dito ka muna hanggang sa makatulog ako. Umiling ito. Hindi pwede, baka malaman ng kuya mo at ng mga papa mo na nandito ako sa kwarto mo. Lagot ako. Hindi naman nila malalaman. Pati, please. Hindi ako pwedeng, pwede, ayaw mo lang. Lasing ka eh. Di alagaan mo ako. Ha? Hindi ba ganun ang ginagawa sa nalalasing, inaalagaan? Nakangiti niya sabi. Ha? Paanong alaga bang gusto mo? Yung ikukuha ko ng tubig kapag need ko. O kaya ipaghahanda ng soup or painumin ako ng gamot or bibigyan ako ng kiss. Napatigil ito at napaharap sa kanya na parang hindi ito makahinga. Dahan-dahan, hinawakan nito ang kamay niya. Pinagmasdan ang kanyang mukha na namumula pa rin dahil sa alak. Pati, ito ba talaga ang gusto mo? Napanguso siya at pagkatapos ay tumawa na mahina. Hindi pa ba obvious? Hindi ito sumagot. Sa halip, isang malalim na buntong hiningang pinakawala ni Tio. At saka dahan-dahan lumapit na para bang sinusubukan kung aatras siya kung sakali. Pero hindi umatras si Patty. Sa halip, hinawakan niyang kwelyo ng polo nito at tinignan nitong mabuti. Tio, hindi mo lang alam kung gaano ko katagal hinintay ito. Hindi mo rin alam kung gaanong pag-iwas ang ginagawa ko para lang. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na umiwas ka? Pero bago pa makasagot si Tio, ay siya nang unang umalik. Marahan, maingat. Kapwa na lamang sila napapikit nang maramdaman ang paglapat ng kanilang mga labi. Alam mo bang mahal kitang loko ka ha? Napangiti si Tio kahit nakapikit pa rin ang mga mata. Mahal mo ko pero tinawag mo akong loko. Totoo naman eh. Loko ka kasi, sobra mo akong pinahirapan. Daig mo pandalagang Pilipino sa pagpapakipot ah. Hindi naman ako nagpapakipot. Ano lang? Nag-iingat lang. Ayoko lang kasi na... Mahal mo rin ba ako, Tio? Sa halip na sumagot, ay muli siya nitong hinalikan. Mas malalim, mas matagal. Na para bang matagal na nito yung gustong gawin. Napahawak si Patty sa batok ni Tio nang mas laliman pa nitong halik. Patty, bulong nito. Matulog ka na, okay? What if dito ka na lang muna? Umiling si Tio. Nako, hindi pwede. Sumimangot siya nang tumayo na si Tio. Tumayo na rin siya at marahang pinisil ang pisngi nito. Patty, kailangan mo na magpahinga. Matulog ka na, okay? Ayoko nga, baka kasi pagising ko, bumalik ka na naman sa dating Tio na iniiwasan ako. Baka hindi mo na naman ako pansinin. Patty, promise me, nandito ka pa rin bukas? Hindi sumagot si Tio pero ngumiti lang ito at tinamnan ng magaang halik ang kanyang noo. Matulog ka na. Wala bang goodnight kiss? Patty, please. Huminga ito ng malalim. Saglit na nag-isip at nagulat pa siya nang ito na mismo ang lumapit at humalik sa kanyang mga labi. Mas banayad, mas matagal, mas totoo. At pag-angat ito ng tingin, ay nakita nito si Patty na nakangiti na parang batang nakuha ang paborito nitong laruan. Okay, pwede ka nang umalis. Napangiti ito. Good night, Patty. Good night, Tio. Ilan sandali pang nagtagal si Tio na nakatayo sa harapan niya. Nakatitig lang sa kanya na para bang minememorya ang kanyang mukha. At bago ito tuluyan tumalikod, ay nakita niyang napailing ito. Kinabukasan,
Maaga pa rin gumising si Patty kahit pa nga halos wala na siyang naitulog kinagabihan. Napapangiti na lang siyang mag-isa sa tuwing naaalala ang lahat na nangyari. Ang sagutan nila ni Tio sa bar, ang pag-amin nito sa nararamdaman para sa kanya, at ang mga halik nito na para bang iyon na ang una't huli. Tio. Napaupo ulit siya sa kama, sabay yakap sa unan at nagpapadyak na parang teenager. Oh my God! Oh my God! Tinakpan ni Patty ang mukha habang kinikilig. Kaya pala hindi makatingin ng diretsyo. In love din pala sa akin ng loko. Mabilis siyang tumayo sa kama at halos madapa pa dahil sa sobrang excitement. Okay, kalma lang Patty. Normal lang to. Huwag ka masyadong kiligin. Hindi ka na teenager. Pagbaba niya sa dining area, ay agad na napatingin sa kanyang mga magulang. Aba, anong meron? Tanong ni Mr. Castro. Ha? Wala pa. Usually kasi, kapag umaga galit ka sa mundo. Tugod naman ang kanyang ina. Ma? Natatawa niyang sabi matapos kumagat sa tinapay at mabilis na uminom ng juice. O bakit parang nagmamadali ka? Saan ka mapupunta? Matamis ang nagingiti niya. Si Kuya, nasa si Kuya? Tanong niya, kahit pa nga iba talaga ang gusto niya makita. At bakit mo naman hinahanap, Patty? Agad siya napalingon sa may hagdan. Lumapit siya rito at hinatak sa may garden. Kuya, si Tio, nakita mo ba? Diretso niyang tanong. Ha? Hindi mo ba alam? Kunot noon itong tanong. Ang alin? Umalis na siya. Umalis? Bakit? Saan siya nagpunta? Sa bayan ba? Anong oras babalik? May pupuntahan sana ako. Magpapadrive ako eh. Hindi, Patty. Umalis na siya. Nantitigan niya mga mata ng kapatid ay nakita niya ng pagkalito. At doon lang nakaramdam si Patty na para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Kanina madaling araw siya umalis. Flight niya ngayon. Anong flight? Sa US. US? Anong gagawin niya sa US? Trabaho, opportunity. Akala ko alam mo. Napakurap si Patty at pagkatapos ay natawa na malakas. Kuya, ano ka ba naman? Alam mo hindi nakakatuwa yung biro mo ha? Nang nanatiling seryoso ang mukha ni Patrick, ay doon siya kinabahan. Kuya? Actually, matagal na niyang plano yun. Hindi ba niya nabanggit sa'yo? Matagal na niyang plano? Hindi pwede. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Mahina niyang tanong. Kagabi magkasama lang kami kagabi eh. Tinulungan pa nga niya ako makauwi. Tapos, napatingin sa kanyang kapatid. Mas naging seryoso ang ekspresyon ng mukha. Bakit hindi mo siya pinigilan, kuya? Medyo matalim niyang tanong. Aba, bakit ko siya pipigilan? Matagal na niyang inaasikaso yun eh. Matagal na niyang pangarap ang makapunta sa Amerika. Matagal siyang napatitig sa kapatid na para bang hinihintay na sabihing nagbibiro lamang ito. Pero wala. Nasaan siya? Aba, nasa airport na siguro ngayon yun. Mabilis niyang kinuha ang cellphone sa bulsa. Hinanap ang pangalan ni Tio at agad na pinindot yun. Ilang beses yung nag-ring pero dumiretso sa voicemail. Napakurap siya at tapos ay natawa na mahina. Dahil parang hindi pa rin niya lubos maisip na totoo ang nangyayari. Nasaan ka ba, Tio? Bulong niya habang tinetext ito. Muli niya itong tinawagan pero wala talaga. Sumagot ka please. Saan ka pumunta? Bakit ka umalis nang hindi nagpapaalam? Nanatiling nakatitig si Patty sa screen ng cellphone hanggang sa unti-unti nang nagiging malabo ang tingin niya doon dahil sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Patty, baka may mabigat siyang dahilan kung bakit hindi niya sinabi sa'yo na aalis siya. Ano kuya? May nabanggit ba siya sa'yo? Wala, pero baka hindi niya alam kung paano magpapaalam. Tinignan niyang kapatid. Umiling at tuluyan tumulo ang luha. Hindi ko alam kung ano yung meron sa inyong dalawa, Patty. Pero kung ano man yun, siguro, mas mabuting. Tanggapin mo na lang na, Hindi kuya. Hindi ko pwedeng tanggapin ng ganun na lang. Hindi pwedeng. Hindi na niya maituloy ang sasabihin dahil muli na niyang tinawagan si Tio. Isang ring, 2, 3.
hanggang sa muling na-disconnect ang tawag. Ilan sandali niyang tinitigan ng telepono na para bang inaabangang lalabas mula roon si Tio. Pero wala na si Tio. At doon niya unti-unting naintindihan ang sinabi ng kanyang kuya na hindi lang basta umalis si Tio, kundi iniwan siya nito ng walang paalam. At ang pinakamasakit ay hinalikan siya nito kagabi na alam na nitong iyon na ang una at huli. 4 na taon na mula nang iniwan ni Tio ang Maynila. 4 na taon na mula nung huli niyang nakita si Patty. Nakahiga sa kama, magulo ang buhok, namumulang pisngi, at mainit pa ang mga labi dahil sa mga halik na hindi dapat niya pinayagan. At 4 na taon mula nang pinili niyang umalis kaysa manatili at maging lalaking walang maibibigay dito, kundi pag-ibig. Pero ngayon, bumalik siya pagkaraan ng 4 na taon. Hindi bilang driver, kundi bilang lalaking kaya ng bilhin ng gusaling noon ay tinatanaw lamang niya mula sa labas. Sir, ready na po ang kotse. Okay, salamat Jeff. Flights on schedule, sir. Dagdag pa ng kanyang assistant. 3 meetings bukas, isang dinner with the board, then the Manila launch. Good. Sir, sigurado po ba kayo na gusto niyong gawin doon ng personal? Tinignan ni Tio ang assistant sa refleksyon nito sa salamin sa loob ng opisina. Tumango siya tinignan ng sarili. Mas gwapo na raw siya ngayon, sabi ng mga tao. Mas magandang tindig, mas may dating, may presensya. At higit sa lahat, may pera. Maraming pera. Kaya nga ako bumalik, Jeff. Noted, sir. Anyway po, nasa conference room na po sila. Okay, let's go. Should I inform them you're here? Wag na muna. Bago lumabas ng opisina, ay tahimik siyang tumingin sa building sa tapat ng malaking bintana ng opisina. Glass, steel, power. Noon sa parking area lang siya tumatambay habang hinihintay matapos ang family dinner ng mga Castro. Pero ngayon, siya nang hinihintay ng mga tao na nasa loob ng gusaling iyon. Pagpasok niya sa conference room, ay agad na tumayo ang lahat ng naroon. Mr. Pascual. Good afternoon, Sir Pascual. Welcome back to Manila, sir. Ngumiti ng bahagya si Tio tumango. Hindi na siya tulad ng dati na tahimik lang at hirap tumingin sa mga tao. Yes, years changed him. Money changed him. And power definitely changed him. Pero may mga bagay pa rin hindi niya kayang kontrolin. Gaya ng biglang pagbilis ng pintig ng kanyang puso nang marinig niya ang pangalan ng kumpanyang nasa malaking telebisyon ngayon. Castro Holdings. Sir? Tanong ng isa sa mga executives. Should we proceed, sir? Go ahead. Nagsimula ng presentation tungkol sa business expansion, new acquisitions, partnerships. Normal lang, routine. Pero natigilan siya na marinig niya ang susunod na report. Unfortunately, our strongest competitor for the North project is Castro Holdings. Napahigpit ang hawak ni Tio sa ballpen. Kailan ang meeting? Next week, sir. Sino magpe-present? Patricia Castro. Good. Tahimik ang buong bahay nang makauwi si Tio. Napakalayo nito sa maliit na kwarto niyang inuupahan noon sa Amerika habang nagsisimula pa lang. Salamat sa pagbisita, Kuya Patrick. Inabutan niya ito ng isang baso ng whiskey at saka naupo sa pang-isahang sofa sa harap nito. Alam mo, nakakatawa. Noon, ikaw lang yung nagpapainit ang makina ng kotse namin. Ngayon, may sarili ka na palang fleet. Sinuwerte lang. Umangat ang kilay ni Patrick. Wow, humble. Napangiti na lang siya. Nagpunta ka ba rito para maging sentimental o para mag-spy sa bagong kalaban ng kumpanya nyo? Pareho. Pero first off, paano ka naging ganito? Fine. Kung gusto mo na maikling version, nagtrabaho ako. Tapos, nagtrabaho uli. Tapos hindi na ako umuwi. Gusto mo ba talagang sabihan kita na ang yabang mo na? Muli siya natawa at sumandal. Sa Amerika, nagsimula ako sa warehouse. Unload ng kargamento. Minsan gabi, minsan madaling araw. Basta kung ano nung trabaho. Hindi glamoroso. Walang designer suit, walang magandang opisina.
Puro mga kahon ang kasama ko doon. Forklift at mga taong mas matapang pa sa'yo. Wow, inspiring ah. Parang gusto ko nang umiyak. Ay, Kuya Patrick, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ang lakas mo pa rin mga Sara. Of course. Inubos niyang whiskey sa baso at nagsari ng isa pa. Doon ko natutunan lahat. How shipments move. How delays cost money. How one late container can ruin an entire chain. Eventually, napansin ko. At dami palang kumpanya na gumagasa sa malaki sa logistics pero bulok naman ang sistema. Then, ayun, sinimulan ko sa maliit. Freight coordination. Pero okay lang muna. Ayokong nag-uugnay ng kargamento. Driver sports, clients. May mga tao ko nakilala sa truck industry. Dahil syempre, lumaki ako sa ganun. Syempre, anak ka ni Mang Ruben eh. Tama, anak ako ng driver. Pero hindi ko kinakahiya yun. Bakit ko inikakahiya? Doon ako natutong dumiskarte. Hindi sa boardroom, hindi sa inheritance. Sa garahe, sa kalsada, sa mga taong kailangang kumayod kahit hating gabi. Tahimik lang na nakinig si Patrick, na para bang noon lang siya nito nakilala. Later on, nakakuha ko ng maliit na warehouse lease. Then, counting investors. Then, tracking services. Hanggang sa magkaroon na ako ng cold storage. Then, shipping coordination. Nang lumaki, pumasok ako sa supply chain management at warehousing software. Pinasok mo rin pala ang tech. Ilig ko noon pa. So, yung business ko ngayon, logistics and supply chain. May fleet, warehouses, may cross-border freight, may tech site para sa tracking and inventory. Malakas sa import-export clients, retail distribution at construction supply. Honestly, Tio, I'm so proud of you. Thanks, Kuya Patrick. Kailangan magpasalamat din ako sa'yo sa pamilya mo. At nakita ko kung gaano kayo kasipag. Na alos hindi na kayo natutulog para magtrabaho. At dahil doon, na-realize ko na gusto ko maging katulad nyo. Wala akong karapatang maging tamad. Kung gusto ko na tapatan kahit kaunti ng kung ano yung meron kayo, dapat gumawa ako ng paraan. Ang sinasabi mo ba, gusto mo kaming tapatan para kalabanin? Kudot noon itong tanong na nagpangiti sa kanya. Hindi, Kuya Patrick. So, para saan? Ilang sandali pa bago niya yun nasagot. Para kapag nakita niya ulit ako, hindi na niya ako kailangang tignan na parang kulang ako. Niya? Si Patty? Ngayon, hindi na lang ako anak ng driver. Hindi na lang ako driver. Ngayon, may pagmamalaki na ako sa kanya. Wow, Tio. You actually think na may pakialam si Patty kung mayaman ka o hindi? Ano, ibig mong sabihin? Ang ibig ko lang sabihin, kung bumalik ka lang dito para magpasikat sa kanya at para ipakita na mas mayaman ka na sa kanya, ngayon pa lang, talo ka na. Hindi ako bumalik para magpasikat. Actually, bumalik ako para harapin siya. Tinignan siya ni Patrick at tumango-tango. Well, good luck, Tio. Salamat. Mukhang kailangan ko nga. Oo, at kailangan mo rin ng pasensya. At face shield. Mas mabuti siguro kung body armor ang handa mo. Natawa siya, kahit pa nga alam niya ang ibig sabihin ni Patrick. Seryoso, Tio. Kung hindi kita kaibigan at kung wala tayong pinagsamahan, baka nasuntok na kita nun. Baka nasabi ko sa'yo na ang kapal mong bumalik pa. Kuya, nagpaalam ka sa kanya bago ka umalis noon. Hindi ka sana mo problema ngayon. Hindi niya yun masagot. Kumusta siya ngayon? Sa totoo lang, okay na siya ngayon, Tio. At hindi ko alam kung magandang ideya ba itong bigla-bigla mong pagbabalik. Napapikit siya. Wala naman akong balak na guluhin siya. Kung ayaw na niya ako makita, hindi ko ipipilit. Ang tanong, kaya mo ba? Tumayo na si Patrick at tinapik siya sa balikat. Sige na, kailangan ko na umalis. May meeting pa nga pala ako sa opisina. Salamat sa pagbisita, Kuya Patrick. See you. Pagkatapos ng huling meeting ni Patty ng gabing yun, ay nagulat pa siya ng maabutan ng kapatid sa loob ng kanyang opisina. Kaya wala siyang magawa kundi ang manatili at gamitin na rin ang pagkakataon para pag-usapan ng tungkol sa bago nilang project. Hindi tayo charity, Patty. Hindi ko naman sinabing charity tayo, kuya. Sagot niya habang tinitignan ng mga dokumento sa mesa. Ang sinasabi ko lang, pwede nating bawasan ang presyo ng lease para makapasok yung local brands. Again, hindi tayo charity. Ay, kuya. Kaya ko tumatanda na maaga eh. Oy, 43 pa lang ako, no?
Pero emotionally, 63. Napailing na lang ang kapatid. Anyway, ano nga pala yung update sa North Project? May kalaban tayo. As expected. Pero hindi to basta-basta, Patty. Napataas ang kilay niya. Oh, sino? Yung Singaporean group? Hindi. 10 group of companies? Mas powerful. Kuya, wala tayo sa teleserye. Pwede ba just say the name? Saglit munang natahimik si Patrick. Iniisip kung tama bang sabihin itong totoo. TP Holdings. Kumunot ang noon niya. TP? Bagong kumpanya ba yan? Medyo US-based pero nandito na sila ngayon. Sino may-ari? Muling tumahimik si Patrick at dahil doon ay napaangat siya ng tingin. Kuya? Does it matter? Of course! Natatawa niyan sabi. Dapat alam natin kung sino yung rival natin. You should know. Mas matagal ka ng negosyante kaysa sa akin, no? Gusto mo talaga malaman? Kuya? Tumayo si Patrick at kunuway tumanaw sa labas ng bintana. Chidoro Pascual. Tila may malamig na tubig na bumuhos sa kanyang buong katawan. Nanlamig siya at hindi nakagalaw. Sino? Chidoro Pascual. Teka, Teodoro Pascual as in. Kumunot ang noon niya. Kuya, ano bang klaseng joke yan? Bakit bigla-biglang nasama yung taong yun sa usapan? Seryoso nga. Nang muling humarap ang kapatid, ay doon niya nakita na seryoso ang mukha nito. At noon lang uli niya naramdaman ang ganong klaseng kaba. Si Tio? You mean, he's back? Oo. Kailan pa? Noong nakarang araw lang. At ngayon mo lang sinabi sa akin? Bakit? Required ba na sabihin ko sa'yo? Kuya! Hindi ko rin alam, okay? Nagulat din ako nung tumawag ang assistant niya, telling me that he's back. Pero kuya, ano ba gusto mong marinig? Na bumalik na siya? oo. Na mayaman na siya? Oo. Na siyang pinakamalaking problema natin ngayon sa project? Oo. Humigpit ang pagkakakapit niya sa hawak na folder. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa pangalang matagal na niyang pilit inilibing sa limot. Patty, okay ka lang? Sure, bakit naman hindi ako magiging okay? Dahil mukhang handa ka nang makipagyere. Well, baka nga. Tumayo siya't kunwaring inayos sa mga dokumento sa drawer. Relax kuya, wala na akong pakialam sa kanya. Talaga lang ah. Talaga. Okay, anyway, I'll go ahead. May date ka tonight, diba? Oo nga pala, my God. Munti ko nang makalimutan. Grabe, Patty. Nalaman mo lang na bumalik si Tio. Bigla mo nang nalimutan na may boyfriend ka. Kuya, inirapan niya ito at sinimangutan. Pero na makalabas si Patrick ay unti-unti nang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Naiwan siya doong mag-isa, kasamang pangalan ni Tio na paikot-ikot na naman sa kanyang isipan. Babe, narinig niyang tawag sa labas ng pinto kasabay ng mga katok. Pasok! Si Robert, clean cut, mabait, edukado, mula sa isang kilalang pamilya, at higit sa lahat, laging nariyan. Ang aga mo ah. Of course. Nakangiti nitong tugon matapos siyang gawaran ng marahang halik sa pisngi. Naupo na ito pagkatapos. So, kumusta? As usual, pagsisinungaling niya. Sabi ni Patrick, may bago raw kayong competitor? Oh, yes. Kanina lang din niya nabanggit sa akin. Big deal ba? Hindi ko pa alam actually. Napansin agad ni Robert ang pag-alala sa kanyang mukha. Sigurado kang okay ka lang. Parang your mind somewhere else. Hindi, medyo marami lang iniisip. Alam mo na. Gusto mo bang pag-usapan? No. Mabilis niyan sagot. Marahan tumango si Robert habang pinagmamasdan siya. Ready for dinner? Babe, okay lang ba na next time na lang tayo lumabas? Medyo masakit kasi yung ulo ko. Masyado yata ako napagod ngayon. Gusto ko na magpahinga. Oh, sure. Nilapitan siya nito at hinaplos ang pisngi. Iatid na lang kita sa unit mo, okay? Thank you. Sigurado ka bang pagod lang yan? Baka may problema ka. You can tell me. Wala, talagang. Babe,
Gusto ko lang ipaalala sa'yo na nandito ako Kung kailangan mo ng kausap, kung need mo na makikinig sa rants mo, I'm here. Boyfriend mo ko. Alam ko, babe. Pilit siyang ngumiti. Minsan kasi parang nalilimutan mo Biro pa nito. Ano ka ba naman? Bakit ko naman malilimutan? Tinignan lang siya nito at doon niya nakita ang lungkot sa mukha nito. Hindi galit, hindi selos, kundi lungkot. Mahal mo pa naman ako, di ba? Ano bang klaseng tanong yan, babe? Gusto ko lang makasigurado. Babe, Parang hindi na nga ako dapat nagtanong ngumiti ito nang hindi siya agad nakasagot. At pagkatapos ay umiling. Okay lang, aware naman ako. Ilang beses mo na rin naman sinabi sa akin na hindi mo kayang ipangako na kaya mo akong mahalin ng buo, di ba? Ako lang naman tong matigas ang ulo. Babe, hindi ko naman... Tanggap ko naman. Halos 2 taon na rin naman tayo, di ba? At okay lang naman sa akin. Pero kasi, nag-aalala lang ako. Paano kung bumalik siya? Pati, paano ako? Napapikit si Patty. At sa matagal na panahon, nabuhay ang galit niya. Hindi kay Robert, kundi kay Tio. Hindi dahil sa iniwan siya nito, kundi dahil hanggang ngayon ay daladala pa rin niya ang sugat na iniwan nito. Kung si Patty ang tatanungin, gusto na lang niyang umatras sa meeting na yon. 1 linggo na nakaraan mula nang malaman niyang bumalik na si Tio at sa bawat araw na nagdaan ay hindi niya maitatanging umaasa siyang magpaparamdam ito sa kanya. Wait, Patty. Oh, bakit kuya? Nasa conference room na silang lahat at 10 minuto na lang bago magsimula ang meeting. Kasama ang rival company na gustong makipag-partner sa parehong investors sa target nila. At base sa itsura ng Kuya Patrick niya, may mali. May last-minute change. Ano? The TP Holdings will be representing themselves, personally. So? Well, yung CEO nilang darating ngayon, which is Tio. Ano? Napalunok siya. Kuya, sabihin mo nagbibiro ka lang. Hindi ako nagbibiro. Hindi siya nakakibo. Dahan-dahan siya napasandal. At bago pa siya makapagreklamo, ay biglang bumukas ang pinto. Lahat ay napatingin doon. Lahat ay natahimik, lalo na nang pumasok ng may-ari ng bago nilang kakumpetensya. Oh God! Bulong niya sa sarili. Hindi dapat siya affected, pero paano yun mangyayari kung mas lalo itong gumawapos sa paningin niya? Mas matangkad itong tignan, mas matikas, mas may authority. Malayong-malayo na ito sa dati nilang driver na tahimik lang sa garahe. The man walked in the conference room like he owned it. Kasunod ditong pumasok ang iba pang executives pero nakapako lang kay Tio ang kanyang tingin. At si Tio, sa kanya lang din nakatingin. Patty. Napakurap siya. Hindi Miss Patty, hindi ma'am. Patty. Walang pinagbago sa boses ito. Bukod sa naging mas malalim, mas confident. Welcome, Mr. Pascual. Formal na bati ni Patrick matapos tumayo. Lumapit si Tio at nakipagkamay pero habang ginagawa yon, hindi nito inalis ang mata kay Patty. Miss Castro. Tawag ng isang executive. Doon lang tila natauhan si Patty. Tumayo siya ng dahan-dahan na makita niyang palapit na si Tio. Hi, good morning. Kumunot ang noon niya. Wow! Mahina niyang sabi, pero sapat para marinig yun ng binata. Buhay ka pa pala. Napapikit at napailing na lang si Patrick dahil alam nito ang nangyayari. Pero si Tio, bahagya lang napangiti. Nang ilahad dito ang kamay ay hindi agad niya yun kinuha. Petty? Oo, dahil deserve nito yun. Pero sa huli ay nakipagkamay na rin siya. At nang magkadikit ang kanilang mga palad, ay nakahigit siya ng hininga. Dahil ramdam na ramdam pa rin niya ang kuryente mula dito. Okay, please, let's seat everyone. Sa wakas ay sabi ng isa sa board members na nagpabalik kay Patty sa realidad. Pagkalipas ng ilang minuto, ay nagsimula na ang presentation at doon na rin nagsimula ang gyera. We believe, simula ni Tio habang nasa harap ng screen.
That aggressive expansion is the key to dominating the market within the next 2 years. Agad na nagtaas ng kamay si Patty. Too risky. Lumingon ang lahat sa kanya, kasama na si Tio. At bakit? Because expansion without stable retention burns resources faster than growth. Not if executed properly. Ngumiti siya pero hindi yun umabot sa kanya mga mata. So mali lahat ng market analyst? Well, nagkakamali sila kapag takot sila. Napataas siya ng kilay. Interesting. Did confidence come free with the billions, Mr. Pascual? Napangiti ang ilang executives. Samantalang si Patrick ay tahimik lang pero halatang naaaliw sa palitan ng dalawa. At least I came prepared. Oh, you think I didn't? I think gusto mo lang makipag-away sa akin. Napatigil siya. Excuse me? Narinig mo sinabi ko. Wow, talagang yumabang ka na ha? At overreacting ka pa rin. Huwag kang magsalita na parang kilalang kilala mo ko, Mr. Pascual. Sasagot pa sana si Tio, pero napansin nito na nagiging personal ng usapan. Anyway, professionally speaking, your proposal lacks long-term leverage. Professionally speaking, your ego takes up half the room. May narinig silang natawa sa likod. Okay. Natatawan singit ni Patrick. Bago kayo, magkainit ang dalawa. Siya nagsimula, hindi ako. Agad na sabi ni Patty. Ako pa rin ang sinisisi mo sa lahat. Nakangiti naman tanong ni Tio. Oh my God, you really want to do this here? Maybe later. Natapos ang meeting na parang tennis match nilang dalawa. Bawat proposal ni Tio, may kontra si Patty. At bawat atake ni Patty, may sagot si Tio. At habang tumatagal, mas lalong uminit ang buong conference room. Unstable ang numbers mo, Mr. Pascual. Your timeline is too slow, Miss Castro. At least mine won't collapse. At least mine moves. Napairap siya. You always liked moving, running. Nakita niyang pagtiim ng bagang ni Tio. Pero bago pa lumala ang sitwasyon, biglang nagsalita ang lead investor na nagpatahimik sa lahat. I think we've heard enough. Ngumiti ito matapos isara ang hawak na folder. We'll go with Castro Group. Nabigla ang lahat, kabilang na si Patty. Excuse me? Tanong na isang executive ni Tio. We prefer Miss Castro's approach. More sustainable. Nalingunin siya ni Tio ay napansing walang galit sa mukha nito. Nakatitig lamang ito sa kanya na parang impress na impress pa nga. Congratulations, Miss Castro, and to your group. Bati ng investor sabay kamay sa kanya at kanya mga kasama. Thank you very much, sir. Isa-isang naglabas ng lahat at nang madaanan niya si Tio ay hindi niya napigilang huminto. Looks like I won. You need it. Napatingin ito sa kanya at saka napangiti. See you around, Patty. Iyon lang at tumalikod na ito at lumabas ng conference room. Napansin niya na tahimik lamang ito, hindi katulad kanina. Akala niya ay tapos na hindi na sila magpapansinan. Pero hindi pa siya tuluyang nakakalayo, ay naramdaman na niya itong sumusunod sa kanya. Patty, don't call me that. Bulong niya nang hindi tumitigil sa paglalakad. Please, pwede ba tayo mag-usap? Hindi. Kahit sandali lang, wala tayong dapat pag-usapan. Meron, marami. Napalingon siya rito. Gaya ba ng pag-uusap natin noon? Yung bigla ka na lang mawawala? Hindi ko sinasadya na please, hindi ko kailangan ng excuses mo. Napabuntong hininga si Tio. Sorry. Sa tingin mo, mabuburan lahat ng kasalanan mo na isang sorry lang? Hindi. Pero kung sasamahan ko ng coffee. Ha? Coffee. Please, Patty. Gusto lang kita makausap. Na maayos. Pero hindi dito. Hindi sa gitna ng lahat. Coffee? Uulit niya na para bang na-insulto. I'm sorry pero hindi mo ako madadaan sa kape. How about coffee with dinner? Kumunot ang noon niya. Para saan pa? Para ituloy kung ano man yung nasimula natin noon. Ano? Nanlaki ang mga mata niya. Nababaliw ka na ba? Ang
Ang kapal naman ng mukha mo na maniwalang pwede kitang patawarin over coffee and dinner. Hindi ko naman sinabi na ganun kadali. Marahan itong lumapit sa kanya. 1 coffee. Ayoko. Please. Ayoko. Bakit? Seryoso? Tinatanong mo sa akin kung bakit? Oo. Dahil wala kang karapatang magdemand ng oras ko. Alam ko namang. So huwag kang umakto na simple lang ang lahat. Patty, wala naman akong balak na guluhin ang buhay mo. Gusto ko lang sanang makabawi. Bakit ngayon? Bakit ka pa bumalik? Hindi yun nasagot ni Tio. Ilan sandali pa ay tumunog ang cellphone niya at wala siya nagawa kundi ang sagutin yun. Hello? Oo, nandito pa rin ako sa office. Bakit? Hindi na. Huwag na akong sunduin. Kita lang tayo sa restaurant, okay? Sige, see you. Bye. Pagkatapos ang tawag ay muli niyang hinarap si Tio na noon ay nakatingin lang sa kanya. May lakad ka? Tumango siya. Meron. Si Kuya Patrick? Hindi. Sino? Wala ka na sigurong pakialam kung sinong kasama ko. Boyfriend? Kumunot ang noon ito. May boyfriend ka na? Tumaas ang kilay niya. Bakit? May problema ba kung meron nga? Masaya ka ba sa kanya? Bakit mo tinatanong? Bahagyang lumakas ang boses si Patty. Kailangan ko ba sabihin sa'yo tungkol sa love life ko? May boyfriend na ako, okay? Ibig sabihin, hindi na ako available. Kaya kung ano man yung binabalak mo, tigilan mo na, Tio. Tumalikod na siya pero sinundan pa rin siya nito hanggang sa elevator hall. Hindi ako titigil na imbitahan kang magkape hanggat hindi ka pumapayag. Tio! Bukas. Hindi nga. Next week. Ayoko. Next month. No. Next year? Tio! Nakita niya napangiti si Tio at hindi niya maintindihan kung bakit nagdulot pa rin yon ng mabilis sa pagpintig ng kanyang puso. Sige na, kahit as friends lang. Friends? Sa tingin mo, friends pa rin tayo pagkatapos ng ginawa mo? Ayaw mong maging friends, fine. Hayaan mo na lang akong ligawan ka. Ano? Liligawan kita ng formal. Total, para nagsisimula na rin naman tayo sa wala. Ano to, Tio? Sa tingin mo, cute tong ginagawa mo? Hindi. So bakit mo sinasabi yan Liligawan mo ko? Tio, kasasabi ko lang may boyfriend na ako. Oo nga. Ibang klase ka rin Wala akong plano na agawin ka kung ayaw mong magpaagaw. Tio, please, just coffee. Then, titigilan na kita. Ilan sandali pa bago siya tumugon. Coffee lang. Promise. Fine. Hindi niya inaasahan na biglang liliwanag ang mukha ni Tio. Kailan? I will just as my assistant to call your office kapag may free time na ako. Kailangan pa palang magpa-schedule sa'yo para lang magkape? Of course. Okay. Maghihintay ako. 1 coffee, Tio. Pero walang ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na pinapatawad na kita o bibigyan kita ng second chance. Noted. Nang sumunod na Sabado, ay laman na naman ng corporate party sina Patty at Robert. Ang grande, luxurious. Pagpasok pa lang nila ay agad na lumapit ang ilang investors sa kanila. Ang unang tingin sa kanila, perfect couple, successful, elegant. Pero hindi pa man tumatagal ang gabi, ay may kakaiba na siyang naramdaman na para bang may nakatingin sa kanya. At yun nga, paglingon niya sa kabilang parte ng ballroom, nakatayo lang si Tio, nakapamulsang isang kamay, may hawak na whiskey, diretsong tingin sa kanya. So, that's him. Mahinang sabi ni Robert sabay higpit ng hawak sa kanyang bewang. Ha? Sino? Tio Pascual, the legendary heartbreak. Robert. Pero bago pa siya makapagsalita, ay nakita na nalang palapit na si Tio. Good evening. Oh, Mr. Pascual. Maggalang na bati ni Robert. Kahit pangahalata agad ang tensyon sa pagitan ng mga ito. Kinambayan ito ni Tio, pero agad itong bumaling sa kanya. Hi, Patty. Tio. Enjoying the party? Tanong ni Robert. Trying to. Sagot nito habang nakatuon pa rin ang mga mata kay Patty. Ikaw? Ha? Okay kami. Really? Tio. Wow, first name basis pa rin kayo? Tanong ni Robert.
Feeling close pa rin ah. Napatingin si Tio kay Robert at doon biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mas lumamig, mas tumalin. You should be careful, Patty. Saan? Sa mga taong pinapapasok mo sa negosyo mo. At kailan pa naging concern sa business decisions ko? Simula nang may taong sinusubukang gamitin ka. Excuse me? Taka niyang tanong. Wala, enjoy the party. Sa halip ay sabi nito. Tatalikod na sana ito nang biglang magsalita si Robert. Nakakatawa lang no, na may mga tao na nawawala ng walang eksplanasyon pero ang lakas pa rin ng loob na makialam. Agad na napatingin si Patty kay Robert. Robert, Ano, curious lang naman ako. tinignan nito si Tio. Iniwan mo siya, di ba? Ano bang tawag doon? Ghosting, abandonment, emotional damage? Robert, tama na, ano ka ba? Bulong ni Patty. Pero parang hindi yun narinig ni Robert. Hinintay ka niya, di ba? At ngayon, babalik ka na parang parte ka pa rin ng buhay niya? Titig na titig lang si Tio sa kanya na parang biglang bumalik dito ang lahat. Ang mga pinagsamahan nila, ang halik na pinagsaluhan nila. Patty, kilala mo ba talaga tong boyfriend mo? Malamig ditong tanong. Advice lang. Layo mo na lalaking yan, hindi siya lalaking inaakala mo. Natigilan siya at bahagyang natawa. Ha? Bakit hindi siya tanungin mo? Kung ano yung mga ginagawa niya sa likod ng kumpanya niyo. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo, Pascual. Tinignan nito na matalim si Robert. Ikaw mag-ingat, Villanueva. Marami akong alam tungkol sa'yo. Teka, Tio. Ano to, ha? I looked into him, Patty. I checked everything about him. Bahagyang lumapit si Robert kay Tio. Kung gusto mo manggulo, huwag dito, Pascual. Kung ayaw mo ng gulo, bakit hindi mo sabihin sa kanyang totoo? Anong totoo? Under investigation ng business partners mo. Sumama mukha ni Robert. At doon na-realize si Patty na hindi lang yun gawa-gawa ni Tio. Patty, babe, he's trying to manipulate you. Ako pa ngayon na nagmamanipula. Si Tio naman ang humakbang palapit. Interesting. Coming from someone planning a takeover. Natahimik si Patty. Take over? Babe, huwag ka maniwala sa Patty. Putol ni Tio, sabay tingin sa kanya. Alam kong galit ka sa akin, deserve ko yun. Pero huwag mo hayaan na masirang kumpanya nyo ng dahil lang sa kanya. Babe. Pero nanatili lang ang mga mata niya kay Tio. Nagtatanong. Kitang-kita sa mukha nito ang galit. Tio, sumunod ka sa akin. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Tio. Hinablot na niya ang braso nito at halos kalad ka rin papunta sa storage room habang naiwan si Robert na nag-iisa sa harap ng elevator. Patty, babe! Babalik ako! Pagpasok nila sa kwarto ay agad niyang inilak yun. Ano ba problema mo? Galit niyang tanong. You owe me coffee. Nanlaki ang mga mata niya. Oh my God, Tio! Ilang araw na, Patty. Naghihintay ako ng tawag mo about that coffee pero wala. Yun lang ba ang... Lalong kumulo ang dugo niya. Bakit ka ba bigla na lang susulpot sa buhay ko tapos sisirain mo relationship ko sa gitna ng lahat ng to? Gusto lang kitang protektahan. Protektahan? Galit niyan tanong na para bang nainsulto. Oh, wow! Ngayon mo pa talaga naisip yan? Dahil delikado lalaking yun, Patty. Sino ka para magsalita ng ganyan sa taong hindi mo naman kilala? Napatitig lang ito sa kanya at doon lang niya napansin kung gaano ito kalapit na amoy niya ang mamahalin nitong pabango. Ilang taon, Tio? Nanginginig na ang boses niya ngayon. Ilang taon kong tinatanong ang sarili ko kung bakit ka umalis nang walang paalam. Pagkatapos ng lahat? Pagkatapos mo kung halikan nung gabing yun, iiwan mo ko ng ganun lang? Patty. Alam mo ba kung ano yung ginawa mo sa akin? Halos pabulong niyang tanong. Hinintay kita, Tio. Tinawagan kita paulit-ulit. Tinext kita. Nagmukha akong tanga kahihintay sa'yo. Tapos ano? Ngayon babalik ka na parang wala lang. Na parang... Umalis ako dahil alam kong hindi ako sapat, Patty. Ha? Sino ba ako nun? Anak lang naman ako ng driver niyo, di ba? Utosan, tagahatid at sundo niyo sa kung saan niyo gustong pumunta.
So, sa tingin mo ba may pakialam ako doon? Sa tingin mo ba mababawasan yung pagtingin ko sa'yo dahil sa kalagayan mo sa buhay? Gusto ko lang na maging karapat-dapat para sa'yo. Ano? Iniwan mo ko dahil sa pride? Mabilis niyang pinahira ng luha sa pisngi. Iniwan mo ko mag-isa, Tio. Ilang beses kong inisip kung joke lang ba lahat para sa'yo. Joke lang ba ako sa'yo? Umiling si Tio. Hindi, Patty. Pero bakit mo ako iniwan? Dahil akala ko, yun ang tamang gawin. Well, congratulations. Mapait ang naging ngiti niya. Tama nga na iniwan mo ko dahil look at me now. You made me better, stronger. Patty, tapos bumalik ka. Bigla kang sumulpot. Mas mayaman, mas confident, mas successful. Acting like you have all the right para pakialaman ang buhay ko. Na parang mahal mo kung mahal naman talaga kita, Patty. Hindi nagbago yun. Napamaang siya. Kaya ako nagsumikap ng husto dahil gusto ko. Pagbalik ko, maharap na kita ng hindi nanliliit sa sarili ko. Pinilit ko magpakabisi para lang hindi ka maisip pero araw-gabi, ikaw pa rin ang nasa isip ko. Pero hindi ka sumasagot sa mga text ko, sa emails ko. Aaminin ko, kasalanan ko yun and I'm sorry. Pero Patty, hindi ko binura yung mga text mo. Pinapakinggan ko yung mga voicemails na pinadala mo. Natahimik si Patty dahil hindi niya yun inaasahan. Bakit wala kang sinabi? Dahil hindi pa ako handa nun. Pero handa na ako ngayon, Patty. At too late. Umiling siya. Masyado mo ako nasaktan. At hanggang ngayon, sinasaktan mo pa rin ako, Tio. Sorry, please. Sinubukan itong hulihin ng kamay niya at hindi niya alam kung bakit hinayaan niya yon. Hindi ko alam. May boyfriend ako. Ayokong isang tanong isang sagot, Patty. Mahal mo ba siya? O mahal mo pa rin ako? Yumuko si Patty. Pilit umiwas sa mapanuring titig ni Tio at iyon lang ang kailangan ng binata para malaman ang tunay niyang nararamdaman. Kinabukasan, problema agad ang bumungad kay Patty. Nasa harap siya ng laptop, hawak ang printed contracts na ilang minuto na niyang tinititigan habang nasa tabi niyang kapatid. Patty, hindi to pwede. Yung signature. Maingat ang sabi ni Patrick. Mukha kang peke. Pero hindi. Hindi si Robert yan. Hindi niya magagawa yan. Pero nang iabot sa kanya ni Patrick ang ilan pang folder na galing sa finance head, ay parang tuluyan ang nadurog ang kanyang dibdib. Ghost companies, shell transactions, illegal funding. Malinaw na malinaw ang pangalan ni Robert sa email trails na nakalagay sa printout. Oh my God, ginawa niya akong tanga. Hindi lang ikaw, Patty, lahat tayo. Umiling-iling siya. Kaya pala yung mga account transfer sa project funds na kakaiba yung path. Tapos, ang daming email na naka-forward sa personal address niya. Kailangan nating i-forward ang lahat ng ito sa legal. Tumango siya. Isang marahan tapik sa balikat ang ibinigay ng kapatid bago ito lumabas ng kanyang opisina. Hindi alam ni Patty kung gaano siya katagal na natiling nakatayo sa harap ng malaking bintana habang iniisip ang maaaring susunod na hakbang. Bastang alam niya, hindi pa siya handang harapin si Robert, kaya naman na may kumatok ay kumunot agad ang kanyang noo. Ma'am, si Mr. Pascual po, gusto ro kayo makausap. Biglang pagbilisan tibok ng puso niya. Salamat, Sally. Let him in. Patty. Huminto ito sa harap niya, dalang isang envelope at isang folder. Anong ginagawa mo rito? Tinutupad ko lang yung pangako ko na patunayan na mga ginawa ni Villanueva. Simula nito. I think you need to see this. Naupo muna si Patty bago tignan ang mga yun. May kulang dito. Sabi ni Tio sabay kuha ng ballpen at itinurong isang linya. Ito, hidden account. Mas mahirap at trace. Paano mo? Patagal ko nang minomonitor ito. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil kailangan ko ng proof na hindi ganun kadaling makuha. Napakapit siya sa kanyang dibdib. Pinaniwala niya ako. Mapagkakatiwalaan ko siya. Pinaniwala niya ako na may plano kami. Pero ginamit lang pala niya ako. Bakit ba tanga-tanga ko?
Pati, wag mo sabihin yan. Ginamit ka niya dahil ganun talaga siyang klaseng tao. Hindi na napigilan ni Patty na mapaluha. Naging maagap naman si Tio at nilapitan siya't lumuhod sa kanyang tabi. Tio, May kopya ng investigation reports dyan. pagpapatuloy ni Tio. At call logs. Sa legal team ko na rin pinadala. Ginawa mo to para sa akin? Oo, Bakit? alam kong madaling sabihin na ginagawa ko to para siraan si Villanueva. Pero totoo, ginagawa ko to para kahit konti, makabawi man lang sa mga kasalanan ko sa noon. Kaya please, Patty, hayaan mo akong tulungan ka. Wala nang iba pang sinabi sa Tio. Wala itong ano pa mang pangako o hiling. Katulad ng dati, tahimik lamang ito sa tabi. Handang tumulong, handang tanggapin ng kung ano ang kaya niyang ibigay. Ang pagkakaiba lang ngayon, hindi na ito takot sabihin ang tunay nitong nararamdaman. At kung hindi pa dahil kay Tio, ay hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na makausap si Robert. Si Tio ang nakipag-usap sa mga abogado at ito rin na nag-set ng oras at lugar kung saan gaganapin ang meeting. Nakatayo si Patty sa dulo ng mesa, hawak ang mga dokumento habang nakasandal lang si Robert sa upuan na para bang wala itong kasalanan. Tahimik lang din na nakaupo sa Patrick sa dulong bahagi ng pahabang mesa, katapat si Tio. Isa lang ang tanong ko. Malamig na tanong ni Patty. Gaano katagal mo na ako niloloko? Come on, babe. Alam mo namang huwag mo ko mabibabe, Robert. Naglakad siya palapit sa mesa at ibinato ang mga dokumento doon. Ghost companies, hidden accounts, illegal transfers, pati emails mo nandyan lahat. At kanino galing to? Sa kanya? Mapanuring tanong ni Robert sabay tingin kay Tio. Huwag mo sabihing mas naniniwala ka sa mga kasinungalingan na lalaki yan kesa sa akin. Pagkatapos ang lahat ng nalaman ko tungkol sa'yo? Oo. Dahan-dahan tumayo si Robert. Fine. Gusto mo ng totoo? Oo. I was going to take over your company. Nanlaki ang mga mata niya. Gagawin kong malinis sa lahat. Alam mo kung bakit? Dahil masyado kang emotional, Patty. You are just too soft, too distracted. Distracted? Sa kanya. Muli ito lumingon sa kinaupuan ni Tio. Dahil sa inyong unfinished little love story. Tinignan niya ito na matalim. Get out! Excuse me? Get out of my company. Get out of my life. At kapag nakita ko pang pangalan mo sa kahit anong projects namin, sisiguraduhin ko na hindi ka na ulit makakapagtrabaho kahit saan dito sa Maynila. Natahimik si Robert at sa kauna-unahang pagkakataon, tinignan siya nito na parang isang talunan. Ito ba talaga ang gusto mo, ha, Patty? Hindi sumagot si Patty. Tumayo naman si Patrick para damayin ng kapatid. Sige na, Robert. Umalis ka na. Sa mga abogado ka na namin magpaliwanag. Napatingin si Robert sa lahat na para bang hindi inaasahan na ganong kabilis matatapos ang laro nito. Tumingin ito kay Patty na tila balak pang magmakaawa. At least ngayon, napatunayan ko nga ang matagal ko nang sinasabi na hindi mo naman talaga ako minahal, di ba, Patty? Ginamit mo lang din ako para kalimutan siya. Mali. Para paniwalain ang sarili mo na nakalimutan mo na siya. Pero ang totoo, siya pa rin talagang mahal mo. Ang kapal na mukha mo. Totoo naman, di ba? Kaya hindi mo ako masisisi kung ginawa ko mga nagawa ko. Ano, magpapatalo ako ng ganun lang? Hindi ako ganun katanga, Patty. At hindi ako papayag na wala akong mapapala sa relationship natin. Napapikit si Patty. Mabuti na lang at nasa tabi niyang kapatid na nakaalalay agad sa kanya. Bago pa muling makapagsalita si Robert, ay may dalawang security nang pumasok. At sa harap ng lahat, hinatid ng mga ito ang binata palabas ng opisina. Pagkasarado ng pinto, ay parang sakalang naramdaman ni Patty ang panghihina ng tuhod. Tahimik na uli ang kanyang opisina. Wala na si Robert. Wala na ang lawyers. Wala na rin ang mga taong kanina pang pabalik-balik habang sinusubukang ayusin ang damage na iniwan ng halos takeover scandal. Ngayon, siya na lang ang naroon at si Tio. Nakatayo ang binata sa may glass window, tahimik, nakapamulsa, habang nakatanaw lang sa kanya. Okay ka lang?
Maingat itong tanong sabay lapit. Hindi. Pero mas okay na to kaysa kanina. Nilingon niya ito at huminga ng malalim. Tiyo, salamat. Wala kang dapat ipagpasalamat, Patty. Pakiramdam ko, responsibilidad ko na tulungan ka. Kayo ng pamilya mo. Wala kang responsibilidad sa amin. Wala na akong pakialam kung anong maging tingin mo sa akin. Kung patawarin mo pa ako sa mga naging kasalanan ko o hindi. Basta gusto kong protektahan ka kahit anong mangyari. Lalo na ngayon na may kakayanan na akong gawin yun. Sa wakas, unti-unting nawawala ang tensyon sa pagitan nila. Patty, pwede ba ako magtanong? Hmm? Pwede na ba kita uling imbitahang magkape? Napangiti lang si Patty. Iyon lang ba yung tanong mo? Alam ko masyado pang maaga. Masyado pang sariwa ang mga sugat na iniwan sa'yo ng mga problema pero gusto ko lang sanang itanong ko, pwede na ba kitang bawiin? Natawa siya. Anong akala mo sa akin? Gamit? Napakamot si Tio sa batok nito. Ang ibig kong sabihin, alam mo na, pwede na ba uli akong magsimula manigaw? Wow ha, confident ka na talaga ngayon? Ayoko na lang palampasin ang pagkakataon. Biro nito. Well, depende. Saan? Kung willing ka na, ipag-drive ako araw-araw. Natawa ito pero mabilis na lumapit sa kanya. Yun lang ba? Kayang-kaya. Talaga? Oo, kahit habang buhay pa. Hindi niya napigilang mapangiti. Okay na, tama na. Bakit? Kinilig ka na ba? Aba! Pinutol ni Tio ang kanyang sasabihin sa pamamagitan ng isang malalim na halik sa labi. Napahigit ng hininga si Patty at pagkatapos ay napapikit. Dahan-dahang naglakbay ang isang kamay ni Tio sa kanyang baywang habang nanatili sa kanyang batok ang isa. Oh, wow! Yan ba nagagawa ng pagiging bilyonaryo? Lumalakas ang loob? Sa totoo lang, hindi yun dahil sa pera. Dahil sa ngayon, handa na akong mahalin ka ng buo. Mabilis ang naging mga sumunod na pangyayari pagkatapos noon. Tinupad ni Tio ang pangakong araw-araw siyang ihahatid at susunduin kahit paggaano ito kaabala. Hindi rin niya maipaliwanag pero parang biglang nawala lahat ng galit, alinlangan at pagdududa nang muli niyang bigyan ng pagkakataon si Tio na patunayan ang sarili. Tio, okay ka lang ba? Kabababa lang nila ng sasakyan at nasa harap na ng pinto ng mansyon. Ready ka na ba? Ready? Natatawa nitong tugon kahit pa nga kita sa mukha nito ang kaba. Don't tell me, takot ka pa rin kila mama at papa kahit mas mayaman ka pa sa kanila. Takot ako sa lahat ng taong mahalaga sa'yo. Ay nako, napailing na lang si Patty. Basta huwag kang matakot, nandun naman si kuya. Ayun pa nga, mas lalo akong kinakabahan dahil sa kuya mo. Kay kuya ka pa kakabahan? Noon parang mas kapatid ka pa niya kaysa sa akin eh. Kung sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. Madali talaga akong mahalin, di ba? Ay, grabe ka, Mr. Pascual. Sumobra naman yata yung confidence mo, ah. 3 katok pa lang ni Patty ay bumukas na agad ang pinto at bumungad ng kanyang ama at ina na kapuwa nakaupo sa sala. Anak! Hi, ma, pa. Lumapit si Patty at humalik sa pisngi nito at pagkatapos ay sa ama. Wow, on time! Biro ng kanyang ama. Good evening po. Magalang na bati ni Tio na bahagyang yumuko. Agad naman napangiti ang mag-asawa na tila tuwan-tuwa sa pagdating nila na hindi inaasahan ni Patty. Napakunot ang noon niya. Teka, anong nangyayari? Bakit parang hindi kayo nagulat o nagtaka na kasama ko si Tio? Nagkatinginan ng mga magulang ni Patty at pagkatapos ay ngumiti. Patty, iha, maupo ka muna. Malambing pero may ibig sabihing tugon ng kanyang ina. Teka, bakit feeling ko kayo yung may important news, hindi ako? Napatingin siya sa kanyang kuya. Kuya, alam mo ba to? Of course not. Napangiti ang kanyang ama. Actually, anak, this is about Chidoro. Nalaki ang mga mata niya. Ha? Ano to? Well, alam na namin ang tungkol kay Tio. Nalaki ang mga mata ni Patty. Ano? Paano? Pa? Ang totoo, bumusita na siya rito noon. Kinausap na niya kami. Napalingon siya kay Tio. Teka, ano bang ibig sabihin nito, Tio?
Patty. Muling nagkatinginan ng kanyang mga magulang na tila natutuwa pa sa reaksyon niya. Umupo ka nga muna anak. Maupo muna kayo. Ma, hindi ako uupo hanggat hindi sinasabi kong ano nangyari. Patty, gusto kong makausap muna sila bago ako humarap ulit sa'yo. Ha? Gusto ko kasing gawin to ng tama. Patty anak, lumapit siya sa amin at humingi ng tawad. Sabi ng kanyang ama. Hindi ko sinabi sa'yo. Mahina naman sabi ni Tio. Kasi gusto kong ako muna yung humarap sa kanila. Hindi bilang lalaking bumalik lang sa buhay mo, kundi bilang lalaking may respeto sa pamilyang matagal ako may utang na loob. Natahimik ang lahat, maliban sa ina ni Patty. Talaga namang napakabait pa rin niya anak. Napakaganda ng pagpapalaki ng Mang Ruben sa kanya. At kahit naging matagumpay na sa buhay, hindi nakakalimot sa pinagmulan. Malaki rin po ang pasasalamat ko sa inyo, ma'am sir, sa pagtanggap sa akin na parang tunay na anak na rin. At sa mga pagkakataong pinakain niyo ako, sa pagbigay ng baon tuwing kinukulang si tatay, at sa pagpapaaral sa akin mula elementary hanggang high school at kolehiyo. You deserve it. Halos maluhaluhan sagot ang ina ni Patty. At gusto ko na ring gamitin ang pagkakataon na to para humingi na paumanhin sa mga panahon na saktan ko si Patty. Napahawak sa dibdib si Mrs. Castro at umiling-iling naman si Mr. Castro. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, Tio. Ang mahalaga, nagpakatotoo ka. Nang puntahan mo kami, hindi ka nagyabang, hindi ka nagbalinis, hindi ka rin nagsinungaling. Humingi ka ng tawad at nagpasalamat ka pa. That takes courage. Nangilid na rin ang luha ni Patty. Hindi niya alam kung dahil ba sa ginawa ni Tio o sa reaksyon ng kanyang mga magulang. So, ibig sabihin, tanggap niyo siya bilang, mapapangasawa mo? Tanong ni Patrick. Kuya? Doon din naman ang punta nun, di ba? Kuya? Natawa ang mga magulang niya. Hinawakan ng nanay niyang kanyang kamay at ngumiti. Anak, iha, matagal na naming alam kung gaano kahalaga sa'yo si Tio. At ngayon, sobrang masaya kami para sa'yo. Ngayong alam na namin na may mag-aalaga na sa'yo habang buhay. Ma, ang importante sa amin ng mama mo masaya ka at ngayon na lang namin nakita na ganyang kakasaya, anak. Nagyakap silang mag-ama at sumunod silang mag-ina. Samantalang nakangiting nanonood lang si Patrick sa tabi. So, Tio, biglang sabi ng kanyang ama. Ano nga bang plano mo sana ko? Pa? O bakit? Hindi ba dapat lang na malaman namin ng mama mo ang plano niya sa'yo? Napapikit si Patty dahil sa kahihiyan habang tahimik lang si Tio sa tabi niya. Confident, kalmado, nakangiti. Well, may expansion po kami sa Singapore next year. Gusto ko muna sanang maging mas stable ang business bago gumawa ng next move. That's good. Pero syempre sir, kasama si Patty sa mga plano ko. Dugtong nito ng diretsong tingin sa parents ng dalaga. Sa katunayan, may shares na po akong ililipat sa pangalan niya. Nabilaukan si Patrick sa iniinom at napanganga naman ang kanyang ina. Teka, Tio, bakit mo gagawin yun? Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi ko naman mararating kung nasan ako ngayon, Patty. Nung walang-wala pa ako, ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong magsumikap. Kaya kung ano man yung meron ako, gusto kong maging parte ka na lahat ng yun. That's quite impressive, iho. Hindi lang po yun, sir. Tio, anong? Patty, hindi ko man nagawa ng tama noon. Nantignan siya nito. Biglang nawala ng billionaire aura nito. Parang bumalik ito sa dating Tio. Yung lalaking kasabay niya lumaki. Yung lalaking minahal niya. Napahawak na lamang siya sa bibig. Dahan-dahan ito lumuhod sa harapan niya at inilabas sa bulsang isang maliit na velvet box. Oh my God, Tio. Ang dami kong naging pagkukulang sa'yo. Ang dami kong taon na sinayang dahil sa takot. Pero sa bawat desisyon na gagawin ko ngayon, ikaw nang iniisip ko. Tuloy-tuloy na ang pagdaloy ng luha niya. Nakapagpatayo ko ng mga negosyo para sa mas magandang kinabukasan. Pero, dahan-dahang binuksan ni Tio ang kahon at muntik nang mapasigaw si Patty nang makitang kumikinang nasingsing doon. Pero ang gusto ko lang naman talaga ay ang makasama ka habang buhay. Teka lang, seryoso ka ba? Napangiti lang ito at halata na rin ang pangingilid ng luha.
Patricia Castro. Will you marry me? Tio, alam mo ba nakakainis ka? Bakit mo, Yes or no, Patty? Will you marry me? parang hindi makapaghintay nitong tanong? Yes. Yes? Tumango siya at tuluyan ng umiyak. Yes. Mabilis itong tumayo at sinuot ang singsing sa kanyang daliri. At bago pa siya muling makapagsalita, hinila siya nito at hinalikan sa labi habang tuwan-tuwa ang mga tao sa likod nila. At ng mga sandaling yon, sigurado na si Patty na tapos na ang mahaba nilang paghihintay. Wala ng takbuhan, wala ng iwanan. Dahil sa wakas, pinili nilang isa't isa habang buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!